po ng Bureau of Immigration, papaano naman natin binabantayan na hindi naman makalulusot yung mga questionableng personalidad, Ma'am Dana? Makakapanayan pa po natin isa sa mga taong abala ngayon hanggang sa susunod na taon. Si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, live po tayo sa Net25 at napapakinggan din po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Muli po ako si Jen. Ma'am Dana, kamusta po kayo? Magandang hapon. Hi sir, magandang hapon po sa inyo. Kamusta po? Aba ito, alam niyo naman, inborn tayong gwapo. Namamana po sa inyo. Inborn na rin. Opo. Anyway, Ma'am Dana, feel ko parang masaya kayo. Ano bang meron sa BI? Bakit para saya-saya nyo ngayon? Masaya po kahit pagod. Kasi marami pong travelers ngayon. Ngayon talaga ang official start ng peak season. Ito yung linggo na tingin natin pinakamarami na babiyahe kasi ito na yung mga long weekends, mga long holidays natin. Tama, sa report nga namin kayo ng umaga mukhang patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga sumasakay sa mga eroplano natin. Pero ito ang tanong ko naman, hindi ba nagkakaaberya yung inilaunch natin na e-gates, Ma'am Dana? So far, so good po. Wala naman po tayong nadedetect na mga major na problema doon sa ating mga electronic gates. Nag-undergo na rin po kasi ito ng testing phase bago po natin officially i-launch. So mukhang maganda naman po. At saka ang ganda rin ng feedback ng mga tao kasi nakikita nila na kung gaano ka-high-tech po yung electronic gates natin at kung gaano kalaki yung epekto niya doon sa operations po natin sa paliparan. Opo. Pagdating po doon sa e-gates, sabi nila mabilis na rin, tanda na eh. Ang problema daw po ng mga biyahero natin, bago dumating sa airport, ang haba ng traffic, tapos pagpasok sa airport, ang haba ng pila. Ma'am Dana, ano ba yan? Opo. Actually ngayon, inaasahan po natin talagang magkakaroon ng pila. Yun na po, nililinaw natin. Magkakaroon talaga ng pila pero mananatili pong manageable ang ating mga pila kasi pinipilit po natin na gawing fully manned ang ating mga counters at naka-full force po ang ating mga tauhan sa ating mga paliparan. So asahan po natin there will be a slight pila but this will remain manageable kaya pinapaalala po natin doon sa mga babiyahe po sa mga susunod na araw is to ensure that they go to the airport at nag-check-in na po sila at least 3 hours prior to their flight para dire-diretso po sila doon sa boarding gate para sigurado po na hindi magigipit sa oras doon sa pag-check-in po ninyo. Bukod sa ating mga airport dito sa Metro, ano-ano pa ba mga airport natin, international airport na meron ng gumaganang e-gates, Ma'am Dana? Actually, yung ibang mga international airports po natin like Davao, Cebu, and Clark, meron na pong electronic gates pero ito po yung lumang version pa at saka kakaunti lang po itong mga e-gates natin. These old e-gates po, hindi pa po up-to-date ang technologies. Medyo chunky pa. Hindi pa sexy kagaya nitong bagong electronic gates natin. So it's taking up a lot of space doon po sa ating immigration areas. Unlike these new ones na medyo slim na, nakapag-diet na po itong bagong e-gates natin. So it is able to accommodate more passengers with less floor areas na kinakain. Dito sa Terminal 1, 2 at 3, ilan pong e-gates lahat ng gumagana, Ma'am Dana? Sa Terminal 1 and 3 po, tig-12 po na electronic gate sa arrival area. Ngayon may mga nakalatag din po tayo sa departure area na inihahabol din po natin na ma-implement na natin. This is the next phase po, yung departure e-gates po natin. Ang priority po natin is the overseas Filipino workers as well as mga foreign nationals na long-term visa holders here in the Philippines. Yung ating mga e-gates dito sa Metro Manila, ginasusan ito ng pribadong individual. Si uncle ko, yung Uncle Ramon Ang, medyo, alam mo na, yes. Opo, galit sa pera yan kaya. Pero yung ating mga e-gates sa mga probinsya na international airport din po, kailan pa sisimulan na magkaroon din po ng makabagong e-gates, Ma'am Dana?
Buti po na itanong ninyo kasi bagong-bago lang po. Kaninang umaga, napirmahan na po ang kontrata which officially kickstarts the procurement noong mga bagong electronic gates for all the other international airports po nationwide. So yan po pinoprocure na po natin at ina-expect po natin na magkaroon na ng delivery and deployment po by early 2026. Aba, ma'am, alam niyo ba, interesado na ako, sino po nakakuha ng kontrata? Hindi ko lang po maalala top of mind yung pangalan ng company, but it's the same company po na nakapag-cover nitong NNIC procured electronic okay. gates. Oho. Yes. Pero ito po, government na ang gagastos, hindi na po si Uncle Ramon Ang. Yes, ito po ay procure na po ng BI. Ayun, oho. Anyway, dahil po sa pagbuhos ito ng mga taong ito, ang part po ng Bureau of Immigration, papaano naman natin binabantayan na hindi naman makalulusot yung mga questionableng personalidad, Ma'am Dana? Yun nga po kasi pag ganitong mga peak season, long holidays, maraming pong biyahe, meron pong mag-a-attempt na Yes. sumabay dito po sa mga bumabiyahe at magpanggap po na lehitimo ang kanilang travel. Pero in place po ang ating mga tauhan, our secondary inspectors, our Border Control Intelligence Unit, our monitoring outside the airports po. In place po yan kahit po ganitong peak season, yung ating security safeguards are still in place and are still effective. Ma'am, ano ang assurance natin na yung mga aberya noong nakalipas na mga taon ay hindi mauulit ngayon sa mga paliparan natin? Ang maganda po ngayon is we're using technology to improve the efficiency ng ating operation sa airport. Hindi kagaya dati, manual, ang tao napapagod, ang tao nagkakasakit, uma-absent, pero yung electronic gates po hindi uma-absent. Tuloy-tuloy po yan. So with the procurement of the new electronic gates, makikita po natin yung major improvement sa ating operation sa mga paliparan dahil dire-diretso po yan, walang break time, walang pahinga ang ating mga e-gates. Ayun, oho. Yung tao natin, wala rin, yung palitan po ng tao, Ma'am Dana. Yes, naglatag po tayo ng mga augmentation teams naman dyan po sa paliparan. Parang more than 130 additional immigration officers ang finield po ng ating management sa airports para makatulong po ngayong peak season. So, bukod po sa mga nakatalaga na dyan na parang 900 plus na individual, nagdagdag pa po tayo ng mahigit 100 to ensure na yung mga counters po natin ay natatauhan. Ayun, oho. So, i-observe natin kapag kasi ngayon sa basado ng laganap ang social media, pinakamabuti ay iparating muna ang reklamo sa inyo bago i-post sa social media, Ma'am Dana. Di ba? Opo. At saka bukod po dyan, yung ating social media, ni-utilize din po yan ng BI para din naman makatulong doon sa mga biyahero po natin. Starting tomorrow po, every 2 hours, we will be posting operations ng Ayan. Bureau of Immigration po. Kasi parang sa traffic lang yan makikita nyo kung pula ba or green ba, maluwag Tama. ba yung daloy ng traffic. Para makapag-prepare din ng ample time ang ating mga kababayan. Kung makita nila na medyo mabigat ang daloy ng trapiko, maaaring magdagdag ng a little bit more time to ensure po na na magiging swabe po at smooth ang pag-check-in process natin. Ayun. Ako naman, kaya ako nabanggit yan minsan, di ba pag sa social media kasi nakakat parang ang dating minsan, ang sama-sama na ng tao natin, pero pag inimbestigahan mo pala, yun pala pasahero may kasalanan. Well, in other way, Ibig ko na sabihin, in case na bago tayo mag-post sa social media ang ating mga kababayan, mabuti na iparating muna natin sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan, Ma'am Dana. Di po ba? Yes. Makakaasa naman po kayo na kung may matanggap po tayo Yan. ng mga
reklamo or question on how to improve yung ating operation sa paliparan, malugod po itong tatanggapin ng ating opisina. Actually, yung atin po mga nakukuhang complaints in the past few months, yan po ang naging driving force dito sa pagkuha ng electronic gates na ito, as well as yung iba pa pong improvements na ginawa po ng ating management headed by Commissioner Joel Anthony Viado dito po sa ating mga operations. Opo. Ma'am Dana, baka meron kayo mensahe sa mga mananakay, mga bibiyahe, lalo na po sa international. Yes, opo. Sa mga susunod na araw po, inaasahan natin na mas tataas pa yung bilang ng mga pasahero na babiyahe. Kung sa kalsada po ay medyo traffic, sa ating mga paliparan po, medyo expect po natin na we will be encountering a little bit of line dahil po sa peak season ngayon. Pero yun nga po, it will remain manageable. Nire-remind lang din po natin ang ating mga kababayan to arrive 3 hours before your scheduled flight para makapag-check-in na po at dire-diretso na po sa ating mga boarding gate. And please do not forget to fill out your e-travel 72 hours prior to your flight. Huwag pong bago mag-flight saka pa lang mag-fill out. Habang nag-eempake or habang naglalaba, ganyan. Yan. I-fill out nyo na para para chill na lang kayo habang bumabiyahe, habang nag-check-in, chill na lang kayo at hindi na kayo kakaba-kaba kung mauubusan ng oras. Nako, bad experience ko yun, ma'am eh. Anyway, ako naman, katangahan ko naman, kaya ako naman nagkamali doon. Ma'am Dana, ingat po kayo ha. Magandang hapon po. Salamat po at magandang hapon. Ayan, opo. Yung mag-download na kayo ng egov.ph. Dun, para sa e-travel po ninyo. Ay, nako.